At so yun na nga guys, ito na yung ating... So magandang gabi guys. Alam ko na gustong gusto nyong pumunta kay Diwata, ngunit napakalayo. Ayan, hindi kayo makapunta, siyempre ang layo. Na-miss kayo kasi ang dami-daming tao na mayroon sa Diwata. Simple lang naman. Ayan, pinagkakaguluhan siya ngayon dahil sikat na sikat yung pares niya. Yung overload pares niya, yung chicken niya. Ngayon guys, at dahil hindi ka makapunta doon, gumawa ka na lang ng sarili dyan sa bahay nyo. Dahil ngayong gabi, tuturuan kita kung paano gumawa ng napakasarap na pares mami sa simpleng pamamaraan lang. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo napaka-basic lang na timpla. Kailangan nyo lang nito, at saka neto. Ayan, magluluto tayo ngayon. At siyempre, bumili din ako ng kapirasong karne dahil ito na yung diretsyo naming uulamin. Siyempre, ang gagamitin nating pansit, ito, yan. Best food, yung maliliit na Mickey. Yung maliliit, pang pares mami talaga siya. So guys, ito yung karne natin. Ngayon, lalagain muna natin siya bago natin prito. Tapos lalagyan natin siya ng konting paminta. Ayan, lagyan natin ng paminta tsaka asin. At dahil guys, medyo luto-luto na, ayan, nakita nyo kumapit yung paminta. Yung paminta kasi talaga matindi ang aroma niyan. Ayan, oh. Piprituhin natin siya ngayon pagkatapos nating lagain. At so yun na nga guys, ito na yung ating karne. Ayan, malapit na siyang makrispy. Oh, kita nyo naman. Iba pag malakas yung apoy. So yun guys, good news. Sa katagal-tagal ng paghihintay natin, luto na. Wag muna at gagawin ko pa yung video. At so guys, itong pinaglagaan natin ng karne, ito na yung gagawin nating sabaw. Kung pag negosyo naman, kaldo ng baka ang masarap gawin ito. At bumili din pala ako dito ng Cara Beef. Yan guys yung ginagamit ko nung ako nagtitinda pa dito ng pares mami. Ayan yung Cara Beef powder, 25 pesos. At syempre, lalagyan din siya natin ng beef cubes. Ayan, bumili din ako ng per kilo. Kasi kung pang negosyo naman, yung mura-mura lang, beef cubes na nakakilo, ayan, maganda rin gamitin. Malasa na din siya. Syempre, hindi mawawala yung paminta natin. Dapat marami tayong lagay na paminta kasi yung paminta talaga nagdadala ng sarap sa ating pagtitimpla ng ganitong mga pares-pares. Ayan o, paminta overload, sarap. Siyempre lagyan natin ng konting asin. Ayan, depende sa dami ng lulutuin nyo yung asin guys, kayo nang bahala mag-estimate. At yan, lagyan natin dito sa sabaw. Ayan, tapos pwede nyo dagdagan ng tubig kung medyo maalat yung pagkakatimpla. Kung sakto lang naman is pwede nang hindi nyo dagdagan. Pero mas mainam guys kung buto ng baka yan, mas masarap. At bumili din ako dito ng Mickey na maliliit. Ayan, hinugasan ko muna dito ng mainit na tubig. Ayan. Tapos pagkahugas nyo ng tubig na mainit, ayan, salain nyo uli bago nyo siya ilagay sa mangkok. At so guys, ito, diretso ulam na din namin itong ating ginawang pares. Kasi nag-crave ako guys. Ito yung tinatawag na tutorial na may kasamang cravings. Ayan, at nilagay na natin yung ating sabaw. Ayan, depende sa inyo kung gusto nyo malapot. Kasi ako gusto ko original lang, malabnaw lang. Kung gusto nyo malapot, lagyan nyo ng cornstarch. Hindi na nga tayo nakagawa ng chili oil kasi mabilisan lang. Ayan, basta-basta lang pero masarap to guys. Lagyan nyo lang ng kalamansi, tapos lagyan nyo ng konting sili. Ayan, solve na talaga ang inyong pagkain. So guys, ito na yung niluto natin na mami. Ayan, na crave lang tayo. Sarap. Estimatein nyo lang yung timpla, yung takal, kasi pag minsan medyo maalat pag naparami yung lagay. Laki oh, 10 kilos na yun. At so guys, ayan, gagawin nating ulam. Siyempre mabilisan lang kaya maraming sabaw kasi masarap siyang ulamin. Sarap niya sa kanin. Overload sa sabaw. Dahil pansarili lang naman natin, kaya dinamihan ko na yung sabaw. Ay sa mga gusto magnegosyo guys, pwede nyong gayahin to dahil
Sulit to pag nakuha nyo din yung tamang estimate ng timpla. Napakasarap. Pwede nyo pagkakitaan, pwede nyo ding gawin pang ulam lang sa mga hindi makalabas ng bahay.